Welcome back mga kabotel. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pagmamarkot ng papaya. So ito mga kabotel, itong papaya nito ang ganda. Ayan. So ito ay tinanim namin nung nakarang taon pa. At ito ay basta lang tinanim. At kumbaga ay hindi na maasikaso dahil nag-lockdown. Yan. So simula dito ay namunga na ito, dito banda siya. Hanggang tuloy-tuloy yan. May mga nakuha na ditong hinog. At lalo na ito kung medyo naalagaan, nalagyan ng pataba. Ito naman ay palibasin nandito sa school ay wala namang nag-asikaso. So hindi na asikaso. Pero tinan nyo naman mga kabote lang, ang kinis ng bunga. Ganun ng bunga. Ayan. So gusto kong magkaroon ako ng ganitong klaseng papaya. At ang gagawin ko ay magmamarkot ako. Dahil sa imamarkot ko, isang puno kasi nitong kasamahan ay natumba ng nagbagyo ng tisoy. Ayan, so ating imamarkot na lang para hindi naman masayang. So ito muna ang hotel. Ito siya. Imamarkot ko na lang. Ang kagandahan kasi pag ito yung minarkot ay at the same time ay ito ay magbubunga, nagtutuloy-tuloy ng bunga yan. Ayan. And then ito ay magkakaroon ito ng sanga. Ito. Ayan. So pagkakaroon ng mga sanga dito, kasi pag binoto na ito, magkakasanga siya. And then yun namang mga sanga ay pwede rin naman na panibagong imarkot para hindi masayang yung kanyang kumbaga ay pagtanim kanya. So, ito na yan. Kaparehas ng isa. So, imamarkot natin dahil gusto ko magkaroon ito ng isang puno. Ayan. So, ang kailangan lang natin makabutit ay malinis. Ay, yung ating ay mga gamit ay na-disinfect. Kasi kung minsan ay hindi natutuloy, hindi nabubuo, lalo na kung mga magwagarap tayo. Dahil kung ang ating gamit ay hindi siya malinis. So, ito yung ating i-slice dito. At dito mas magandang magmarkot tayo dahil ito medyo magandang, maedad-edad na siya. Pag dito, sobrang bata pa. Ayan. So, pag dito naman ay para itong papaya na bunga ay hindi naman siya kumbaga hindi siya magalaw. Although itong mga bunga mga kabutil ay yan ay hindi naman mawala yan. Lalaki din yan kasi nakagawa na ako ng ganito. May mga bunga, yung mga bunga ay hindi naman siya na apektuhan. Tuloy-tuloy naman siya nagbunga. So, ayan. At lalagyan siya natin ng pinakalaso. Kung sa ibang tanim ay binabalatan siya. Pero pag ganitong papaya kasi ay kahit balatan mo ay hindi pa rin siya magkakaroon ng ugat. Importante yung halos 3/4 ng ating ganitong gagawin ay makuha yung kanyang 3/4 na portion para siya ay mapilitang umugat. Huwag masubrahan kasi pag masubrahan na po ng putol. Hindi lalagyan natin ng kahoy. So ating ilalagay na ito mga kabote ng kawayan. Inanan ko muna ng alcohol para siya ay kung may man bacteria hindi siya mabuhay. Ayan.
Parang makapala. Buwasan natin. Ayan. Ayan. Ayan, para hindi dumikit. Kasi pag dumikit siya, ayan. Pag dumikit ay hindi siya na magabalik siya sa ganon. Hindi siya mag ayan. Ayan. So, tama-tama na yan. And then, gagawa tayo ng ano. Ito. So, ito na mga kabotil, oh. Ating sa gitna. Ito ay kusot o pinaglalagarian ng ano, kahoy. So, ating pwedeng gamitin ito kung mayroong ano, kokopit. Pwede rin ang kokopit, mas magandang ang kokopit. Yan. Kasi medyo maliliit siya. Yan. So, kulang. Dali. So, dalawa ang ating gagawin. Dala natin yung tali. Mas mabuti mga kabotil kung may tali kasi para hindi siya gumalaw, and then hindi siya maano yung kanyang ugat. Ayan. Pwede na. Ganun lang mga kabotil kasimple. Ayan. Pero babalautin natin ang tape.
So ito pag maganda ang performance mga kabutil. Mga ilang buwan ito, isang buwan, 2 buwan. Isang buwan naman ang umuugat na, kaya lang kung minsan ay yung ugat niya maliliit pa. Pero titingnan namin kung ano pagdating ng 2 months or 1 month, yung pwede nang ihiwalay. Pero mas mabuti kung medyo matagal kasi yung kanyang ugat ay malaki na at talagang tuloy-tuloy na yung paglaki. At kasi kung medyo ang ugat ay maliit pa tapos hiniwalay na, kung minsan ay may pang chance na siya ay hindi maging successful, na mamatay. So pag matanda na ang ugat, malaki na, ay sigurado. So yan mga kabudil. Ito na mga kabutil yung aming mga papaya. Medyo malaki-laki, na siya. Marami na dito na harvest. At ang isa lang na problema ko ay hindi pa ako nakapahinog dito kasi kung minsan kinukuha ng mga kapitbahay. Minsan may time kaming may bumili dito, binita namin. 200 din yung naging halaga. So, 2 lang yung pinagkuha na ito. Ayan, ito 2 siya. Malaki yung kanyang ano. Ayan. Ayan mga kabutil, yung 2 yung kanyang kasaraan, yung hermaphrodite. Nagbubulak lang siya. At kung minsan ay napapagkamala natin siyang lalaki. Kaya ang ginagawa ng iba, tinutusok, ano ginagawa, pinuputol. Pero ito talaga may chance ang bumunga. Aywan siya kung sang-ayon kayo sa akin, na ito yung magbubunga din. Ayan, so marami na akong nakitang ganang papaya at bumubunga. So, ito na mga kabutil, oh. Ayan. Laki ng bunga, oh. Noong mga nakaraan ito, nung nag-video kami dito nung unang papaya nito, yung kanina pinakita namin, ay ito yung wala pang bunga. So, ngayon ang dami ng bunga. Ayan. So, yan ang sinasabi na 2 yung kasarian. Ang lalaki ng bunga. Ganda. So, kung mayroon kayong ganito mga kabutil na papaya na yung hermaphrodite, ay huwag nyo pong puputulin. Huwag nyo pong, antayin nyo po lang po na bumunga, magbubunga din siya. Ayan. Pero pag yung ang tangkay niya ay mahaba, ayun kung minsan ay yung mahaba ang kanyang tangkay niya. Itong ganito mga kabutil ay yung mga isang tangkal umabot po dito, ay yun ay talagang hindi talaga bubunga yan kahit anong gawin. Pero ito talaga ay bumubunga yan. Kasi maikli lang yung kanyang, ito lang, oh. Although talagang ang dami yung kanyang bulaklak sa isang ganito, ang dami siya, ay bumubunga. Pero pag yung mahaba na, ay wag na. Walang pagkasa na yun. Ang pagkasang bumubunga ngayon, ay pwede natin i-grap. Ayan, yun lang pagkasa. Putulin natin at saka dugtungan natin ng yung babae na papaya. Ayan, so ganoon lang mga kabutil. So, yun lang mga kabutil, napakadali lang magmarkot ng papaya. At after 2 months ay pwede natin na ihiwalay at magkakaroon na tayo kagad. Siguro in a matter of 3 months, pwede na siyang, kasi ang markot hindi na namamatay yung bunga. Tuloy-tuloy na yun. At lalo na kung malagaan natin mabuti. So, magkakaroon tayo kagad ng bunga na papaya. Ayan, so sana ay napulutan po ninyo ng konting idea o kalaman. At kung inyo po nagustuhan ang aming video ay huwag niyo naman pong kalilimutan na i-like. At para doon po naman sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. At huwag kalilimutan pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga video naming upload. So maraming salamat and then shout out sa lahat ng OFW. Gayun din yung aking mga subscriber sa Riaco family. And then sa lahat ng nandito sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming channel. Ito si Sir Joel Falconetin Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.